Welcome sa panibagong episode nitong SEO Kwentuhan. Nandito na tayo sa second story natin na pinamagatang Kwentong SEO Freelancer number 2, 11 Years of Waiting, a Lifetime of Learning. Wow, 11 years of waiting, no? Bago tayo mag-start, Happy New Year muna pala sa inyong lahat. So, ito yung first recording natin ulit, Sir Gab. So, marami nag-aantay kasi ng recording natin and alam niyo na, January and December. January is reporting time yan eh. Kaya yung December is family time. So, yun, medyo ginajuggle pa namin a bit yung mga bagay-bagay. And yun, we're glad na nakabalik kami. And sa mga nag-aantay, ayan, ito na ulit. Let's go, sir. Etong kwento na to is galing sa listener natin, no? Na Yes. nagbigay sa atin ng kwento niya. And ang magiging flow natin, babasahin ko to. And then meron tayo syempreng questions after nito. Para Yes. matignan natin or ma-analyze natin kung ano yung dapat yung mga knowledge or learnings na nakuha natin dito sa kwento niya. Shout out dun sa mga nagbibigay sa atin ng mga ganitong story. May chance kayo makakuha ng ng House and lot. merch. SEO Kwentuhan merch, no? Para yung mga gusto pa magbigay ng kwento nila, paengganyo sila na magbigay kasi may makukuha talaga kayo dito. And ma-share din natin syempre yung experience nyo. Especially Yes. kung freelancer or yun, about SEO yung kwento nyo. So, Buo ito, natin basahin babasahin ngayon, no? Buong Oo, babasahin. okay naman. Okay. Pwede naman Okay. siyang basahin ng buo. Sige. Maganda yan. Go, sir. Game. So, hello mga ka-SEO Kwentuhan. Ito pala ang SEO kwento ko at bigyan ko lang kayo ng background sa sarili ko. Unemployed ako for 11 years. Tagal, Oo, no? tama ang narinig mo. 12 years daw. 12 years talaga siya unemployed. Okay. Medyo yan ah. Sa umpisa pa lang parang ang hirap na paniwalaan pero parang Baka 11 years and 11 months. Tapos, niround na. hindi, parang ang hirap lang kasi isipin mo na unemployed ka or wala kang Oo kang nga eh. ginagawa for 11 years. So, Parang tingnan bored. nakaka-board siya. Tingnan natin kung ano pa yung kasunod niyang kwento. Yan. After ko mag-graduate, nagkasakit ang airmat ko at nag-retire sa airpat. Kaya ako na ang nag-alaga sa kanila. Okay. Dahil dito, natuto ako ng maraming bagay sa araw-araw. Nag-apply ako ng trabaho, oo. Pero kasi madalas, ang mga opportunities ay nasa malalayong lugar, kaya hindi ko tinatanggap. So parang nasa province tong ating listener, no? Yes. So, eto naman. Paano ako nagsimula? Nagsimula ako noong November 2021 nang manood ako ng mga video sa YouTube kung paano kumita online. Sinubukan Okay. ko yung Appen. Appen ba tawag ba? Tama ba yung basa ko? Isang data annotation job ito na kung saan box ako ng sasakyan sa streets at ang bayad ay per image. Akalain mo ba kumikita ako ng 6K a month sa annotation pa easy-easy lang. Pero kalaunan, hindi na ako nakatanggap ng mga task dahil dumami na ang kaagaw sa task. Okay. Hindi ako Tingnan nga familiar natin yan. dito sa Ako ganitong rin, eh. trabaho. Pero parang may kinalaman siya sa sa Google Street. Siguro. Okay. Oo. Pero ito, nakita ko yung Appen na na website. More on data sila. Parang data analytics. entry. Okay. 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 Okay, tuloy ko na. Noong 2022, nag-enroll ako sa isang freelancing course na naglalaman ng mga basic niches tulad ng social media marketing, copywriting, SEO at iba pa. Dito ko nakita ang SEO. Wala talaga akong idea tungkol dito kasi hindi naman ito tinuturo sa school o kahit saan. Pero sabi ko, okay, mukhang maganda ito, lalo na't may konti akong knowledge sa web. Pagkatapos ko ng freelancing course, nag-enroll ako agad sa isang mas in-depth SEO course nila at natapos ko naman at naka-receive ng certification. Pag-search ko online, medyo na-overwhelm ako dahil meron palang mga on-page SEO, technical SEO, off-page SEO, and link building. Lahat ng ito naghalo-halo at medyo nalito ako. So, yun. Kumbaga na-overwhelm siya, syempre, nang malaman niya na hindi lang yung SEO ay marami siyang aspect na kailangang aralin. I think natural to para sa mga nag-start pa lang. Kasi, kumbaga, kahit isa lang dun, ang hirap ng aralin, tapos nung pala, mas madami pa pala siyang aspect na dapat kang intindihin. Yeah.
Tapos kung a-apply ka pa, hindi lang isa yung dapat Yun. alam mo. Parang lahat pa kailangan alam Dapat, mo. sabi nga ni Ma'am Chris, nung Mm. na-interview natin siya, dapat alam mo yung general view ng Mm. SEO, no? Kahit Mm. na link building yung task mo, kahit na technical yung task mo, at least alam mo kung para saan yung ginagawa mo. Yeah. Okay. So, ito yung kasunod. Pagpasok sa SEO community, buti na lang at nasali ako sa SEO Tutorials Philippines na group ni Okay. Miss Angeline. Yeah. Uy, shoutout Shout kay out. ma'am. Dito ko natutunan ng maraming bagay tungkol sa SEO. Naisip ko bakit hindi ko subukan gumawa ng website para Mm. ma-practice ko ang SEO at magamit ito sa paggawa ng portfolio. Laking tulong ng mga advice na nakuha ko mula sa group. Yan. Okay, no? Talagang halos lahat ata nang nag-i-start doon ng bagsak, no? Nagtatype siguro sila sa Facebook, Ah, SEO. Yan at agad ayan. lumalabas. Nice, nice. Natural yan. Isa kasi sa pinakamalaking group talaga yan ng SEO, di Oo. ba? Lalo na dito Yes. sa Pilipinas. Kaya Mm. talagang maraming natutulungan yung group na yan na ginawa ni Ma'am Angel. Yan. Okay, ang next niyang kwento ay pag-apply na ng trabaho. Nag-apply ba ako? Hindi pa rin. Kasi sa tingin ko, kulang pa ako at kailangan ko talaga ng step-by-step process sa workflow ng SEO. Nag-share si Miss Angeline ng fundraising group. Sa group mura Of siya at course, oo. okay. Makakatulong pa ako sa nag-enroll ako. Oh, parang familiar tong ano na to fundraising. Oo. Yan, yan. Course Fast for a cause. Okay, fast forward sa 2024, natapos ko ang course at nag-offer ang mentor namin ng internship. Siyempre, tinanggap ko agad kasi kailangan ko talaga ng hands-on experience. At laking pasalamat ko pa kasi may allowance pa. Uy, napaka-generous naman ng mentor niya kasi Sino ba yan? Oo. may Napaka-generous mo. may offer talaga kahit Oo. internship pa lang. Okay, ituloy natin. Good news, internship to employment. Second month ko na ata ng internship. Nang dumating ang maganda balita, i-hire daw niya ako pagkatapos ng internship. Hindi ko talaga maipaliwanag ang saya ko. Isipin mo, certified tambay, ngayon employed na. Haha. Masaya siya eh. Grateful sa mentor namin at patuloy na nag-upskill pa rin at natututo ng mga bagay araw-araw. Daging challenging dahil iba-iba ang approach ng bawat client, pero may Mm. downside pala. Napansin ko na lumalabas na yung mga puti kong buhok. Tumanda dahil sa SEO. Huwag sana akong mapanot, joke lang. By the way, 30 plus na ako at kung meron ng gustong mag-shift ng career or matuto ng SEO, kaya may mga nagdadalawang isip dahil sa edad, ang masasabi ko lang, kung kaya ko, kaya mo rin. Basta't magsikap, magtiyaga at magpatuloy. Walang imposible. Tapusin ko na, medyo mahaba na ang kwento ko. Medyo cheesy pero I hope motivational din. Kung ako nga ang tambay ng 11 years, kinaya, ikaw pa kaya. So let's go. Handang-handa na tumagos sa pader. Okay. Tapos na ang kanyang kwento. Grabe. Sobrang bilis lang, no? Pero 11 years, no? Ang tagal. Mm. Dito sa kwento niya, Mm. medyo unique kasi nga yun dahil sa medyo matagal siyang naging unemployed. And I think Mm-mm. may reason naman yun kung bakit nangyari sa kanya. Kasi nga Mm-mm. nagkasakit yung ermat niya and then nag-retire din yung Yung father father niya. niya. Mm-mm. So, syempre bilang anak, hindi mo pwede silang pabayaan. Yan. Ang ginawa niya talagang inalagaan muna niya araw-araw. Mm-mm. Siguro nag-apply din siya ng trabaho pero hindi pa kasi siguro nung time na yun, hindi 11 years ago, Mm-mm. hindi pa uso na mag-online job nung time na yun. No? Oo. Kaya Oo. kumbaga mamimili ka kung aalagaan mo ba yung parents mo or mag-apply ka ng trabaho at yun ang magpapadala ng minsan Mm-mm. mahirap din yung ganong situation pag nandun ka. So siya Oo. lang yung nakakaintindi niyan. Hindi ko pa naman experience yan kaya hindi ko rin na maalam kung ano ba yung dapat na naging ginawa niya. Pero Yeah. ang kagandahan, nagkaroon ng opportunity para sa kanya, no? Mm-mm. Dito sa Na, online, sa yan. freelance. After na siguro nung COVID kasi yung COVID yung nagbukas ng pinto sa lahat ng ng work from home job eh. Sa Pero di bagay. kasama sa kwento niya kung may kapatid siya, no? Kasi if ever may kapatid ka, so Oo nga di ba no. pwede mong pero di In-expect ko na natin agad na mag-isa siya. di natin alam kung may kapatid eh. So Oo. yan. Anyway, yan napaka-inspiring nung niya kasi 30 plus kasi 30 plus din ako nag-aral ng SEO eh. So yan Ah. makaka-relate ako sa kanya. Oo, kaya di pa hulian lahat, guys. Let's go. Let's go. Yan, sir. Oo. I-dissect na natin yung topic natin and para makuha natin yung mga golden nuggets sa kwento niya. Okay.
may question dito para Yan, matignan may natin guiding kung ano yung question. mga Okay, sige. meron ba tayong mga advice na mabibigay sa mga matagal lang tambay na gusto maghanap ng bagong oportunidad? Okay, ako muna magbigay. So, Sige. para sa akin, kung wala namang reason yung pagtambay mo, I think dapat ngayon pa lang mag-start ka na maghanap ng trabaho or maghanap Mm. ng skills na dapat mong aralin. Kasi masasayang yung panahon. Isipin mo, kung makagraduate ka man no, ng Yan, lalo na yan. college, 'di ba? Ilang years ka na nag-aaral tapos tatambay ka pa para bang nang walang reason hindi katulad nung sa naging sender natin may reason naman. Pero ngayon kasi marami ng opportunity talaga na kahit nasa bahay ka lang, kahit sabi mong nasa bahay ka lang, tambay ka sa bahay, may chance na kumita ka pa din ng pera, no? 'Di ba yung alam mo yung sila Malupiton, kilala mo ba yun? 'Di ba nag-start Boss, din yung boss. boss. Nag-start din yung kanilang trend or yung ginagawa nila nung pandemic, 'di ba? Mga tambay tapos parang Mm. walang trabaho, nag-isip sila na ng way para kumita. Ayun, nakagawa sila ng mga video pampasaya, pamparami ng Mm. views. So, yung mga ganun, at least may unique silang ginawa at naging maganda para sa kanila. Pero hindi ko naman sinabi na maging vlogger lahat. Oo. Maraming opportunity ngayon online para kumita ka. Mm. No, yung iba nasa crypto, yung iba nasa TikTok. TikTok, YouTube. Oh, TikTok shop. Oo. nag-affiliate. Oh, 'di ba? Oo, ganun. Oo. May Daming paraan. maraming opportunity ngayon. So, pagka nagtumambay ka pa pagkatapos ng graduation mo, baka kasi mawala na yung mga pinag-aralan mo. Isa rin yun sa reason ko kung bakit after ko graduate, naghanap agad ako ng trabaho para Mm. ko kaagad yung Apply. Mm. ma-implement ko Mm. agad yung mga natutunan ko dun sa syempre matuto pa rin ako ng mga bagay na hindi ko alam. Kaya yun Mm. din yung naging reason kasi naalala ko nun yung father ko. Sinasabi niya sa akin after ko mag-graduate ng college, pahinga daw muna ako mga 3 months ganun. Since wala kasi akong pocket money pang apply. Siya yung Mm. nagbigay sa akin. I think binigyan niya ako na ng 2,000 ganun para Mm. lang pamasahe, paggawa ng mga resume ganyan. Mm. So, ayun, medyo mahirap talaga magsimula eh. Mahirap talaga. Parang naglalakad yan ng parang tawag dito yung baby ka tapos nagsisimula ka pa lang maglakad. Ganun. Yung lalo na pag yung mga tawag dito yung galing kang graduate tapos isasabak ka pa lang talaga sa totoong alam mo na gera ng buhay. Pero Oo. maraming swerte. Yung iba, swerte rin sa trabaho. Maganda agad yung nakukuha. Yung iba naman, Minsan sa nagsisimula OJT rin pa sa lang. mababa. Oo, Sa OJT pa na-absorb. lang, swerte na. Oo. Mm, na-absorb sila. So, yun. Siguro sa akin, kung tambay ka man ngayon, kung kunyari, doon naman ako sa side ng pinili mong maging tambay muna. Yan. Bigyan kita ng advice. Paano, Bigyan kita ng advice. paano maging Tawag dito, productive ang isang tambay? yan. Oo, kasi tawag dito, siguro ayusin mo yung mindset mo muna. Kung may mga things kang pwedeng i-follow sa YouTube na medyo maayos kasi magkaiba siyang influencer sa yung pwede mo talagang makuna ng aral eh. Sa YouTube kasi open door na yan, 'di ba? Kumbaga parang halos lahat na ng information kasi nasa information technology age na tayo na halos alam mo na, open lahat ng information na pwedeng pumasok sa'yo. So, and matutunan. And pwede ka pang magkaroon ng certificate kahit na, alam mo na, tambay ka lang. So, if ever na tambay ka, tulad ng ginawa niya, di ba, nag-aral-aral siya na yung curiosity ba niya, hindi huminto. Ay, huminto pala, 11 years pa lang huminto. Ah, Noong 2022, naging curious na siya. Parang siguro, nagkaroon siya ng realization na, ito na yung edad ko, parang wala pa akong, siguro, ganun na, hindi ko alam kung ganun yung nangyari sa kanya, na push siya, di ba? And also, if ever, depende yan kasi sa estado ng buhay mo na tambay ka eh. Paano kung tambay ka tapos may pamilya ka? Like may ayun. anak ka na? Nagkaroon ng pamilya. Yan. So, Pero iba hindi rin tambay yun. yun, ha? Hindi kasi tambay. Kasi, especially kapag yung, let's say, ano ba yun, yung housewife, ganun. Hindi naman Okay. tambay ang housewife kasi mahirap talaga yung trabaho na yan. Oo. Wala nga sweldo yan. Yung tambay na literal na parang, alam mo na. O kaya, pagka kunyari, ikaw yung padre de pamilya. Yan, ikaw yung padre de pamilya pero tumatambay ka pa tas Ako, ang hirap. Ay, may anak ka na? marami tayong papagalitan dito. Tawag dito, tumatambay ka na, yun, may anak tapos nakikiano ka pa rin sa, alam na, sa mother mo, sa father mo. Ganun. So, pick something for you kasi lalo na lalaki ka, di ba? Ikaw ang aasahan dyan. Ikaw ang aasahan talaga. So, yun, if ever lang, maging curious kayo.
Kung tambay man kayo ngayon, maging curious kayo. Like ito, kung nakikinig kayo dito, ibig sabihin curious kayo, 'di ba? And magkakaroon to ng opportunities sa utak niyo na, uy, pwede kong i-try ito, pwede ko i-try ito, no? Mag-fail man kayo, okay lang. At least, 'di ba? Hindi pa naman tambay ka lang naman, hindi ka pa naman patay eh. So, marami pang opportunity para sa iyo na nakakalat. Ikaw lang yung dapat mag-pursue. Ikaw lang yung dapat mag-discover para sa sarili mo, no? Anyway, yun lang. Hindi ko lang kung may nuggets pa dun, pero Pero sa akin sa experience ko, dumating din sa point na parang na-feel ko naging tambay ako. Nung mm. nag-start akong business, yung computer shop business. Oo nga pala, no? Oo. Tapos Mm. syempre, parang, alam mo to, naka-experience mo din to, yung nagbabantay ng computer shop. Na Oo. para bang umiikot na sa araw-araw, ang ginagawa mo lang, naglalaro, ganun, or Mm. nagbabantay ka lang ng computer shop. So, Naglalag ka. yun, feeling ko napaka-unproductive din kahit na kung sabi mo Mm. kumikita ka. Kaya naghanap pa rin ako ng freelancing Mm. gig noong time na yon habang Mm. nagbabantay ng computer shop. Okay. Gaano Next question. kahalaga ang self-study? Yan, since nag-self-study siya sa bahay lang, I think. At Mm. determination sa pag-aaral ng bagong skills katulad ng SEO. Ayan. Sige, simulan ko to, sir. Okay. Malaking bagay yung yung self-study kasi nag-self-study rin ako. So, during pandemic nung nawalan ako ng work, nag-try akong i-understand talaga. Hindi lang sa SEO, kahit sa ibang bagay. I-understand yung craft na gusto kong pasukin sa YouTube din. So, nag-start din ako sa YouTube Academy. Same nung nung sender natin. Doon lang din ako nag-aral and then I did podcast. Naikinig ako ng podcast. So, nasa sayo kasi lagi yung way or yung pinaka start, 'di ba? Parang yun parang yung apoy, hindi yan mag-i-start kung wala yung baga eh. O kaya wala yung mga kailangan na ingredients, kunyari papel ganyan, yung 'di ba? Yung uling ganyan. Paano ka makakapag-start ng apoy, 'di ba? So, ang pinakamahalaga diyan is yung willingness mo to learn. Kasi kung halimbawa yung mga katulad ng mga nagtatanong sa akin na wala ring work ngayon, na kaibigan ko pa or mga kakilala ko na paano ba yung SEO, ganyan, ganyan. Parang hanggang tanong lang. Tapos kapag binigyan mo na ng course, libre na, di, ito pre, ito, aralin mo to. Tapos di naman nila aralin, di ba? So, ang pinaka-importante lagi is mag-start sa'yo, yung willingness na mong matuto. Kaya, yung katulad kasi sa kanya, yung sa kwento niya, meron siyang, siguro siya na yung bumubuhay ngayon sa family niya. So, meron siyang dahilan, 'di ba? Start with why. Bakit mo kailangan gawin 'to? 'Di ba? Bakit mo kailangan mag-study and alamin yung mga bagay-bagay. Hindi lang sa SEO, sa ibang rin, ibang craft din like kung content man 'yan or whatever, digital marketing. So, magi-start 'yun sa view mo kung paano mo aaralin yung gusto mong marating. 'Di ba? Nakikita mo yung iba like yung mga VA na kumikita ng yung issue nung nakaraan 500,000 a month. So, paano mo makukuha yun kung hindi ka mag-i-start? Di ba? Yun lang. Yun yung nakikita ko doon. Kasi, for the most part, na-experience naman din natin tong dalawa, Sir Gab, na as in, nagsunog ako ng kilay, literal. Di naman literal. Tawag ito parang 16 hours a day akong nag-aaral and also application ng lahat ng natututunan ko. So, self-study and also application kagad ang ginawa ko. Kaya, ramdam ko yung determination nung tawag ito, nung sender natin para mag-go out ng shell niya, 'di ba? Para harapin lahat, like mag-internship kagad dun sa coach niya, no? Napaka kagad no kasi wala lang talaga siyang basically wala siyang experience eh. So paano siya kinuha ng coach na 'yon? 'Di ba? Paano siya kinuha ng coach na 'yon? Siguro may something in him na willing talagang matuto. Like siguro may mga estudyante rin yung coach na 'yon na may experience nga, pero at the end of the day, pag nagkaroon ng internship, di naman din, alam mo na, hindi na nila pinapursue or may mga bagay na hindi na nila inaalam kasi akala nila alam na nila lahat. So, yun lang. Di ko alam kung nasagot ko siya, pero yun. Ikaw, anong take mo dyan, sir? Hindi, well said yon kasi ganun din yung nasa isip ko kanina habang ine-explain mo to. Gaano kahalaga ang self-study and determination? Ito yung parang pagkakulang, pag kunyari, determination lang, wala kang self-study. Parang, parang kulang pa rin talaga. Ito siguro yung sabi mo nga, sa akin din, may mga, siguro sa 10 na kamag-anak, friends na nagtanong, paano ba yung ginagawa mo? Paano ba mag-freelancer? Paano ba mag-SEO? Siguro yun yung kulang sa kanila. Hindi sila nag-self-study. Kahit Mm. nasabihin mo, binigyan mo na nga ng courses, no?
determinado naman sila na magkaroon, motivated sila, pero hindi sila, kulang sa kanila yung pag-aaral sa sarili Yan. nila. Yung Kasi willingness, no? willingness na mag-aral. Kasi Mm. parang iniisip agad nila mahirap, ganun, madami pang Mm. masyado, kulang pa yung time ko, wala akong masyadong knowledge sa dyan. So parang Mm. doon pa Paano ka lang nga magkaka-knowledge? nagkakaroon ng blocker doon sa ganong Nakakainis eh. mindset. Oo. Paano So nga magka-knowledge kung di mo ma- aaralin, di ba? so I So, think mali yung mga mindset. Speaking ayun, of dun mindset, dapat. ano ba dapat yung mga mindset na dapat taglay ng mga gustong magkaroon ng ganitong career or mag-ship sa ganitong career pero walang prior experience? Magandang tanong to, Sir Gab. Ako, sasagutin ko to sa ano lang. Okay. Wala. Ito, yung tanong natin na to, ano to eh, tawag dito, hindi ko nakita. Pero, yung kumbaga, hindi natin na-rehearse, di ba? Pero ito kasi, tawag dito, ano ba yung dapat mong tagline? Ako kasi may reason ako kung bakit kailangan kong, ano eh, paano ba? May reason ako kung bakit kailangan kong mag-stand out dun sa pag-ship ko ng career. Like, dapat ako yung piliin. Dapat ako yung makuha kapag nag-apply ako ng SEO sa gantong position. Like, for the most part, nakikipaglaban ako sa may mga experience na. For the most part, nakikipaglaban ako sa mga graduate kasi ako hindi ako graduate eh. So ano yung magiging edge ko? 'Di ba? Na ipapakita ko whenever I do sa interviews and also paano ba rin ako mapipili. So yung mindset na pinaka-importanting makuha mo is nasa number 2 rin. Yung willingness na mag-aral. Willingness na matuto. Kasi there are things na hindi mo talaga alam. Like kapag nandun ka na sa interview, may mga times na nabablock ako eh. 'Di ba? So paano mo siya aaralin? Paano mo siya didiskartehan? So, ang ginawa ko dito, dahil nga yung mindset ko is kailangan kong matuto. Ito nasabi ko na to sa past podcast natin. Nag-a-apply ako not to pass, pero nag-a-apply ako ng SEO to learn kung paano sumagot. 'Di ba? So, nandun yung mindset na dapat magkaroon ako ng edge lagi dun sa mga, kasi technically competitor ko yung mga nag-a-apply din. So, kailangan magkaroon ako lagi ng edge. Kailangan yung mindset ko is nandun ako lagi sa learning side. I-absorb ko lahat ng natututunan ko. Hindi lang sa SEO, pero paano ba ako magsalita during interview, paano ba ako mapipili. So, laging yun yung mindset ko kasi I have this responsibility sa family ko. 'Di ba? Yun yung bumubuhay ng ng eagerness ko tsaka ng fire inside of me na dapat makuha ako dahil may umaasa sa akin. May umaasa sa akin yung mother ko, ngayon yung anak ko, yung asawa ko, ganyan. So, yung mindset ko is lagi akong lumalaban and yung laging self-learning na kasi kaya ako medyo dito, yung feeling ko dito is medyo mataas. Kasi ang dami ko nakikita na gustong kumita pero ayaw mag-aral. And ayan, isa rin to sa dahilan ko bakit nabuo tong podcast na to, 'di ba? Kasi gusto nating matuto yung mga tao and bago pa nila ma-experience yung ibang bagay is ma-impart na natin sa kanila yung mga dapat nilang gawin. So, if ever na medyo naguguluhan ka pa or medyo nagkakaroon ka pa ng doubt sa sarili mo, aralin mo lang. Maraming paraan para malaman lahat tong alam namin ni Sir Gab tsaka ng iba pang SEOs, no? Maraming way on how to do that and almost free na nga eh yung mga knowledge na ibinibigay natin sa kanila, 'di ba Sir Gab? So, ayun lang. Have the mindset of soaking everything that you have to learn. Be a sponge, no? Pero at the end of the day, dapat pa rin salain. Huwag mong pagsasama-samahin lahat ng natututunan mo na tatanggapin mo lang ng tatanggapin. Learn to filter pa rin yung information na nakukuha mo. So, makinig ka lang sa amin. Joke lang. Sir Gab, ano sagot mo dito? Sa tingin ko, isang bagay yung pwede kong i-share or pwede kong ibigay dito sa mindset, no? Sa tingin ko, ang pinakamaganda talaga na maging mindset, especially kapag wala ka pa ng mga experience sa kahit anong bagay, tapos biglang, alam mo yung bago sa'yo, ay pinakauna is, wag na wag kang panghinaan ng loob kapag na-reject. Or, Yan, pwede. 'di ba? Yung kunyari hindi mo nakuha kaagad yung gusto mo. Kasi kadalasan sa mga tao lalo na kapag yung lalo na yung mga kabataan, ngayon na tipong masyado sila mabilis at maposok tapos hindi sila nagkakaroon ng patience. So, pag na-reject, ayoko na yan, mahirap pala tong trabaho na to or mahirap pala pumasok Di sa pala para interview sa para akin. dito. Oo, ganun ka agad. So, isipin nyo na lang, paano yung ibang mga personality na katulad nung sa KFC, si Si Colonel, Colonel. Colonel, si Colonel. 'Di ba parang
65 or 62, ganong age niya na start Mm. i-build yung KFC. So, ano yung ginawa niya nung time na ano na yun? Siyempre, maraming rejections yan na or maraming failures na nagawa yan nung time na yun bago niya naging build yung KFC. At marami pang iba, hindi lang yun marami pang alam ko sila Steve Jobs yan, marami sila Si Elon Jack Ma Musk. lalo. Ayan, si Jack Yung sa Ma. Alibaba. Oo. Oo, maraming times na nakik siya sa trabaho or nakik siya sa school, 'di ba? Mm. So, ang daming rejections. Kapag ganun, medyo sanay ka na sa ganun at hindi ka mabilis mawala ng pag-asa, I think ko, kahit anong ano pa yan, career yung i-pursue mo, Mm. kukuha mo. Dahil na pag mataas masyado yung resilience mo. Yeah. Okay? So, Totoo yun. yun. Wag kayong mawawala agad ng pag-asa. Lalo na yung mga wala pang experience dyan. Mm. Yung iba kasi may mga kilala ko, mga OFW, ganun, or iba talaga yung career nila dati, tas nag-move sila dito sa digital marketing. Tingin ko talaga, yung mga ganun tao, hindi naman sila palang hinaan ng loob. Pero, ngayon talagang nakikita ko na nag-aaral sila. I think Mm. iba't ibang courses yung kinukuha, hindi lang yung sa atin, marami pang iba. Tapos, Mm. ini-implement nila, nakikita ko. So, yung mga ganun Mm. tao, hats off sa kanila at think malayo yung mararating nila. Kahit na medyo yung hindi ganun yung age. Kasi yung sa akin, kasi medyo bata pa ako na nag-start ako ng SEO. Like Mm. nasa Mm. 20, ano pa lang ata ako, 21, 20, Mm. ganun. So, Oo. medyo maaga pa. Maaga ako na start dito. Pero wala naman sa age yan, no? Kung gusto niyo mag-digital marketing, ngayon nga mas maganda pa kasi mas maraming bagong nangyayari. Mas maraming Mm. bagong May kailangang AI. aralin. Oo. 'Di ba? So, Mm. hindi siya na-expired or hindi rin siya yung parang kailangan ganitong age ka mag-start. Hindi siya ganun. Sabi nga Yes. nung pinapanood kong attorney na nagbablog, Mm. kung babalik daw siya sa ano, sa past, hindi na daw siya mag-attorney. Kasi nga, di ba ang tagal ng pag-aaral nun? So Medyo, parang oo. ang ginawa niyang example is mag-IT ganyan. Kasi at least sa Mm. 4 years, makaka-build ka na ng skill mo, tapos Mm. 1 year mag-a-apply ka ng trabaho, magkakaroon ka na ng experience, and then after ilang years, makaka-build ka na ng sarili mong ano agency or freelance career, 'di ba? Mm. So may mas mabilis na path, oo, pero hindi naman sa age nakabase 'yan. Yan sir, may yung question pa natin dito sa ano sa well said sir. May isang question pa tayo. Paano makahanap ng mentor o community na makakatulong sa career growth? Ayan, sabi nga nung ating sender, 'di ba? Nag-type lang Mm. siya sa SEO. Ayun, di Community. ba? SEO community. Di ba? Ganun lang, Mm. laki na lang nabago sa buhay niya after that, diba? Mm. Nakilala niya si Miss Angel, na laman niya yung mga courses na dapat niyang aralin, may mga nakilala pa siyang mga mentor na nandun. Kasi dun sa community natin, ang mm, kagandahan, laging may bagong kailangan kang turuan. Ibig sabihin, Oo. napaka-healthy ng community pag ganun. Kasi ang Mm. mahirap kapag yung stagnant na, yung wala nang bago, wala nang... Mm. Ibig sabihin nun, parang ano na yung industry natin. Oo. So, Wala na yan. pumapasok na bago. Wala na Kaya pumapasok. So, yun. Sa Facebook pa lang, sa mga ibang social media, search ka lang, mga SEO mm. strategies, SEO tutorial, SEO mentor, siguro, ganun. Mm. SEO courses, i-search mo lang yan, makakuha ka ng mga dapat mong i-follow. Pati na rin yung mga, international, maraming international SEO ngayon na Mm. Mm. may mga sumusulpot, may mga nawawala din, pero yun, mamili na lang kayo ng mga talagang matagal na sa industry siguro, tsaka alam na nila yung craft nila. Mm. At the end of the day, dapat ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, dapat pinifilter nyo lahat ng information na pumapasok din sa inyo kasi libre na nga yan eh, 'di ba? So, sa sobrang dami ng libre na yan, minsan di mo na alam kung ano yung paniniwalaan. Pero ang magandang gawin diyan is siguro kung nag-start ka na lang din or I mean, pina-practice mo na yung SEO and trabaho mo na siya. Siguro pwede mong i-try yung mga sinasabi nila and then kapag nag-work, i-incorporate mo dun sa ginagawa mo. 'Di ba? Kung hindi naman, edi try mong pwedeng i-try mong hindi na gawin or siguro i-upgrade mo. Pwede rin 'yun, 'di ba? So, yung mga mentor nandyan lang din naman sila sa tabi-tabi na laging sumusulpot at sumasagot sa mga questions lalo na sa mga communities like yung binanggit ni nung sender natin, yung SEO Tutorial Philippines. Pwede rin sa SEO workout ni Sir Gab.
And sa community ko, local SEO, iba-iba yung mga tinuturo namin doon. And minsan nagtatap kami sa isa't isa kung may questions na pwede namin sagutin based doon sa expertise namin. And also, we have courses din available. Yan si Sir Gab meron, ako din meron. Bago sa mag-plug, sir. Sa kwento. Sa ngayon, wala naman tayo mga bagong pinagkakaabalahan. Pero Mm. continuously ano pa rin tayo, tumatanggap pa rin tayo ng mga gusto magkuha ng merch natin, no? Dun sa SEO Kwentuhan. Okay. Yap. Yan. So, yun. Thank you dun sa sender natin and we do hope na may nakuha kayong golden nuggets dito sa usapan natin. And kung ano man yung edad nyo, huwag kayong mapapanghinaan ng loob. Kasi ako, 30 na ako nag-start din. Same nitong sender natin. And also, nasa ibang industry rin ako. Inaral ko lang siya. You just need to learn and yun nga, yung determination na i-push through kahit na madaming hurdles or may mga pagsubok na Parang dumarating. ka-age niyo pala si Matt Digiti nung nag-start. 32 ata siya o 35. Totoo. Oo, Totoo. nag-start siya ng SEO. Marami siyang pinagdaan ng career before. So, follow niyo yan, si Matt Digiti. Yan. Ano nga yung Matt Digiti nga pala yung channel niya sa YouTube, no? So, yan. May sabihin ka pa, sir? Plug anything? Okay na. Okay na. So, yan. Hanggang sa muli. Paalam. Paalam. Bye-bye.